Una sa lahat, Day 6 ng gera ng Israel at Hamas. Nanaigang Israel sa palitan ng rockets. Pero ang Hamas sa mga kalsada naman naghasik ng karahasan. Kabilang na dyan ang lugar kung saan may mga Pilipinong caregiver. Ang buong detalye, abangan maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pilipinong caregiver na namatay sa gera sa Israel, abo nang iuuwi sa bansa ng misis niyang 8 buwang buntis. Dapat makikita po niya yung anak niya. Pero hindi na po mangyayari. isa pang Pinoy caregiver napatay sa gera nang hindi iniwan ng inaalagaan niyang Israeli. Kanyang kabayanihan kinilala ng Vice Mayor ng Jerusalem. Isang Israeli nagmamakawang mahanap ang isa pa nating kababayang caregiver. Iba pang may nawawalang mahal sa buhay sa Israel, labis na ang pag-aalala. Bukod sa PhilHealth at PSA, DOST at PNP na biktima na rin daw ng data leak. Pag-asa, opisyal ng dineklara ang pagtatapos ng habagat season. Hanging amihan, unti-unti nang mararamdaman. At Taylor Swift at Beyonce trending nang maispatang magkasama sa world premiere ng The Eras Tour. Ilang Pinoy Swifties maswerteng naka-selfie si Tay-Tay. Parehong brutal na pinatay ng militanteng grupong Hamas ang dalawa nating kababayang caregiver sa Israel. Ang kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas, labis ang pagluluksa sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Nasa frontline ng balitang yan si Riniel Pawid. Sa darating na Disyembre na dapat nakaschedule umuwi ng Pilipinas ang 42 anyos na OFW na si Paul Castelvi. Ito sana ang una niyang bakasyon sa bansa matapos ang 5 taong pagtatrabaho sa Israel bilang caregiver. Ngayon, hindi na mangyayari ang reunion nila ng kanyang pamilya sa San Fernando, Pampanga. Isa si Paul sa 2 Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel. Iuuwi ng kanyang Pilipinang misis ang abo ni Paul. Wala na tayong magagawa. Dapat tanggapin natin. Sabi nga ng baguhin po ninyo ang nararapat baguhin. At tanggapin namin yung hindi na pwedeng magbago. Bukod sa kanyang pamilya sa Pampanga, naulila rin ni Paul ang kanyang may bahay na nasa Tel Aviv. 8 buwang buntis ang kanyang nabiyudang asawa. Dapat makikita po niya yung anak niya. Pero hindi na po mangyayari. Sa kasagsagan ng pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa Israel nitong mga nakaraang araw, kumalat sa Facebook ang post na ito ng isang Israeli. Makikita sa post ang litrato ng mag-asawang Israeli kasama ang kanilang caregiver na si Paul. Sa lengguaheng Hebrew, umaapela ito ng impormasyon kaugnay sa kanyang mga magulang na taga Be'eri, isang kibbutz o komunidad sa Israel na nasa silangang bahagi ng Gaza Strip. Kasama raw ng kanyang mga magulang si Paul bilang caregiver ng kanyang ama. Bago maging caregiver sa Israel, nagtrabaho muna si Paul bilang construction worker at driver sa Saudi Arabia sa loob ng 9 na taon. Wala po siyang iniisip. Puro kami lang po. Yung mga magulang namin, yung mga anak ko. Siya na po yung tumayong tatay ng mga anak ko kasi iwalay po ako sa asawa. Siya na po yung nagpapaaral sa mga anak ko. Wala po siyang ibang ginagawa kundi pasayahin po yung mga magulang namin. Nakausap pa raw ni Cherry ang asawa ni Paul nitong Sabado. Sabi raw ng misis ni Paul, nagtago na siya sa bomb shelter. Sa mga sumunod na araw, sinubukan daw ng asawa ni Paul na kontakin ang kanyang kapatid. Pero patay raw ang cellphone nito. Kalaunan kinumpirma ng anak ng employer ni Paul na dinukot nga si Paul kasama ang mga inalagaang Israeli. Minamadali na raw ng Philippine Embassy sa Israel ang pagpapauwi sa abo ni Paul at sa isa pang nasawing Pilipino. Nakausap na rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa Israel-Hamas war. Nakikidalamhati umano ang buong bansa sa mga naulilang pamilya. Ang city government naman ng San Fernando, Pampanga, bumuo na ng monitoring team para sa mga kababayan nilang nagtatrabaho sa Israel.
Sa inisyal na bilang ng LGU, 10 taga San Fernando ang nagtatrabaho sa Israel. Nagpapamonitor kami ngayon kung ilan ba yung mga Fernandinos na nandun. So yun, ongoing din yung pagsasaliksik ng mga kung sino-sino. Sana wala na. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Inilala naman ang kabayanihan ng isa pang Pilipinong caregiver na napatay sa giyera sa Israel. Siya po si Angeline Aguirre, tubong Binmalay, Pangasinan. Sa post ng Deputy Mayor ng Jerusalem, pinili ng Pilipinong caregiver na manatili sa tabi ng kanyang inalagang Israeli kahit may pagkakataon na raw itong tumakas mula sa grupong Hamas. Binigyang pugay ng Israeli official ang ating kababayan sa anyay unbelievable humanity and loyalty. Nagluluksa ngayon ang pamilya ni Angeline sa Pangasinan. Nagtirik sila ng kandila sa kanilang bahay para sa nasawing mahal sa buhay. Buhay pa kaya sila? Yan po ang tanong ng mga kaanak ng mga sibilyang dinukot ng mga Hamas sa gitna ng giyera sa Israel. Kabilang sa mga hinanap pa rin ngayon ang isa pang Pinay caregiver. Nasa frontline balitang yan si Jenny Dongon. October 8 na mag-post sa social media ang Israeli employer na si Noam Solomon. Siyang amo ng Pinay caregiver na si Loretta Olore Alacre, 39 years old, tubong Cadiz, Negros Occidental. Nagpapasaklolo siyang hanapin si Lori na 18 taon na nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Huli raw nakita si Lori noong Sabado sa Nativot at Ashkelon kasama ang kanyang partner. Nakalaunan, sabi raw sa isa nilang kaibigan na nabaril daw si Lori na magsimula ang pag-atake ng Hamas. Nagmamakaawa ang Israeli employer ni Lori na mahanap ang ating kababayan na napamahal na raw sa kanilang pamilya. Nakausap naman ng News 5 ang kapatid ni Lori na si Aileen Villarin, isa namang OFW mula Kuwait. Kinumpirma niyang isa si Lori sa mga nawawalang Pinoy ngayon sa Israel. Naka-video call pa raw niya si Lori noong Biyernes bago magtungo sa music festival na inatake ng mga militante. Pero nang tawagan niya si Lori kinabukasan, hindi na raw sumasagot ang kanyang kapatid. Ngayon, balot ng pangamba ang kanilang pamilya sa sinapit ni Lori. Bukod sa ating mga kababayan, labis na rin ang takot ng mga kaanak ng iba pang mga dayuhan na nadamay sa giyera ng Israel at Hamas. Ang nanay ng isang babaeng tattoo artist, nagmamakaawa sa Hamas na ibalik ang kanyang anak. Kasama ang anak niya sa mga dinukot ng grupo sa music festival. Inabuso at ipinarada pa habang walang malay. Ang babae ito naman na taga-Thailand, wala nang ginawa kundi tumawag ng tumawag sa pag-asang mahanap pa ang kanyang kaanak na nagtatrabaho sa Israel. Nagsama-sama na rin ang iba pang mga Thai nationals para manawagan sa kanilang pamahalaan na mahanap at mailigtas ang kanilang mga kaanak, asawa, kapatid at iba pang mga mahal sa buhay na nadamay sa giyera. Bukod sa mga dayuhan, may mga Israel rin na nawalan ng mga kaanak. Tulad na lang ng babaeng ito na hindi lang isa o dalawa, kundi 6 na kaanak niya ang hindi pa natatagpuan. Kasama raw sa mga dinukot ng Hamas ang 2 niyang pamangkin na Siyam at 3 taong gulang lamang. The baby was fed. I don't know if he got his diaper. He doesn't eat much food, normal food. He needs his formula still. I want to go back to Friday. I want to close my eyes and was all a nightmare. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Ulat panahon naman tayo, opisyal lang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season. Ibig sabihin, papunta na tayo sa amihan season kung saan malamig na simoy ang hangin at itinuturing na hudyat ng Kapaskuhan. Ibig sabihin yan, mas lalamig na po ang panahon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, isang low pressure area ang binabantayan sa layong 300 kilometers kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at lalabas din ang PAR bukas o sa Sabado. Patuloy ring lalayo ang Super Typhoon Bolave na walang direktang epekto sa bansa. Ang trough o extension ng LPA ang magpapaulan sa Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan. Makakaranas din ng mahinang ulan ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra. Bunsod ito ng northeasterly surface wind flow na karaniwang malakas tuwing papasok ang amihan season.
May chance ring umulan dito sa Metro Manila dahil naman po sa localized thunderstorm. Dadagdagan pa ang mga ahensya ng gobyerno na inatake ng mga hacker. Ngayon, pati raw DOST at ang PNP apektado ng data leak. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Masakit pa ba? Sapat ng katotohanan. Ito ang hirit ng Facebook page na Diablox Phantom No. 2, isang grupo ng hinihinalang mga hacker. 25 link ang nakalista sa post. Karamihan, pasilip daw sa nakuhang datos mula sa Philippine Statistics Authority. Pero may 3 link din na hindi raw galing sa PSA ang laman, kundi sa Department of Science and Technology at Philippine National Police. Sa isang post sa social media, sinabi ni data ethics expert Dominic Vincent Ligot na sa DOST at sa PNP ang mga datos na na-leak. Ayon kay Ligot, maaaring taga-Pilipinas lang ang mga hacker, batay na rin sa wikang ginamit sa post. Posible ring iba ang motibo nito kumpara sa pakay ng mga nang-atake sa system ng PhilHealth. May mga tinatawag kasi tayong mga hacktivists or these hackers who, I don't know, either they want to prove a point or they're just there to cause mayhem. But it doesn't seem to be money, at least from what we see. Sa isang pahayag, sinabi ng DOST na nai-report na sa kanila ang umunoy data breach. Naglalaman daw ng mga pangalan at email address ng mga scientists at mga user ng portal ang link. Pero tiniyak ng ahensya na walang nakompromisong sensitibong impormasyon. Ayon naman sa DICT, masusi nilang binabantayan ang mga umunoy data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Meron daw kasi umunong mga nakikisaw-saw gagamit ang mga datos na dati pang nahack saka isusumbong sa DICT bilang panibagong breach kuno. Unfortunately, most of the reports that come in turn out to be false. Kasi parang this might be an opportunity to also warn the public that, you know, there are people taking advantage of the situation. Ang PSA naman, una nang sinabi na hindi nadamay ang Philippine Identification System o ang mga datos para sa National ID. Hindi rin daw nagalaw ang Civil Registration System o talaan ng mga birth, death at marriage certificates. Tingin naman ng DICT, inside job ang nangyari sa PSA hacking. Sang-ayon naman dito ang PSA. Hindi po natin tinatanggal ang posibilidad na merong inside job. Although ang lumalabas po ngayon base sa mga post at information na natatanggap natin at naiimbestigahan natin na ito ay outside the staff and the employees of the PSA. Giit naman ng data ethics expert, mapanganib ang ganitong leak, lalo't posibleng may mabiktima ng identity theft gamit ang mga nakuhang impormasyon. And once I have your SIM card, everything can be reset na. Yung OTP mo will come to me, diba? I can reset your email. And once I have your email and your OTP, I can now open your social media and all the way up to online banking and e-commerce. Wala pang pahayag ang PNP kaugnay ng umunoy data breach sa kanilang hanay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa nakaraang mga linggo, parang sunod-sunod ang pag-hack ng mga database ng gobyerno. Una na rin dyan ang hacking sa network ng Philippine Health Insurance System o yung PhilHealth. Noong September 22, hindi mapasok ng PhilHealth ang ilang bahagi ng kanyang network. Sa halip, lumabas ang warning na nahack na ng isang grupo ang PhilHealth system. Ninakaw ng mga hackers ang higit 700 gigabytes ng impormasyon at personal data ng mga PhilHealth members. Ilan po ninakaw? Yan ang hindi malinaw, pero para lang may ideya tayo, may kulang-kulang pong 59 million contributors ngayon ang PhilHealth. Para masampulan lamang, nilabas sa mga hackers ang ilang personal na datos sa dark web para lang patunayan na nakuha nila ito. Ano po yung dark web? Marami pong layer ang World Wide Web at ang pamilyar lang sa atin ay ang tinatawag na visible o yung surface web. Dito namumuhay ang karamihan sa atin. Open po kasi sa lahat yan. Pwede kang mag-Google o mag-search ng publicly accessible na mga websites. Pero kung tutusin po, itong visible web ay nasa 5% lamang ng kabuuang internet. Para lang po may idea tayo, parang tip of the iceberg lamang yung visible web kung saan tayo ngayon naglalaro. Medyo malaki pa po yan. Yan lang po yung nakalitaw. Ang mas malaking bagay ng internet ay ang deep web. Nasa 95% po yan na wala tayong access. Ano po yan? Yan po yung mga database o mga intranet na protektado ng passwords o mga firewalls at hindi lalabas kahit buong araw kang mag-Google. Illegal po ba yan? Not necessarily. Kasama kasi dyan ang mga emails natin, mga social messaging apps, mga private databases, mga legal, financial, or medical files. Pero sa pinakailalim po ng lahat ng yan sa deep web, ang tinatawag na
dark web. Ito po ay hindi accessible ng mga traditional browsers. Dito po naglalaro yung mga hackers, mga cybercriminals. Pero dito rin po nagpupunta yung mga gusto lamang mag-good time na hindi sila nate-trace. At dahil nga sa anonymity na yan, madalas diyan binebenta ang mga illegal na bagay gaya po ng stolen data. Kaya't balik po tayo dun sa PhilHealth. Ang mga nang-hack sa PhilHealth, doon po nilabas sa dark web ang kanilang mga nakuhang datos. At higit sa lahat, nilock din nila ang system ng PhilHealth at humihingi ngayon ng ransom na $300,000. Hindi pa po nagtatapos dyan. October 7 naman, may lumabas na post na nahack din ang Philippine Statistics Authority o yung PSA. Ang PSA naman po ang namamahala sa marami nating impormasyon. Nariyan po ang civil registry records mula po sa birth information, marriage information at death information. Kanila rin po ang National ID System at sari-sari mga census data. Sa madaling salita, lahat halos ng impormasyon ng 110 o 112 million Filipinos ay hawak po ng PSA. Pero ayon po sa PSA, ang nakompromiso lamang ay ang kanilang Community-Based Monitoring System o yung CBMS. Ito po yung database na gagamitin sana ng gobyerno para sa poverty alleviation at development programs. Sa madaling salita, kung sakali, yung nakompromiso lamang ay mga datos ng mga may hirap nating kababayan. Bakit nangyayari ito? Ayon po sa DICT, ang nangyari sa PhilHealth ay nag-expire lamang ang kanilang antivirus at firewall programs nitong Abril. Hindi yata nabayaran. Doon sa PSA, hindi pa pumalinaw kung ano ang nangyari. Ano pa man, ayon sa mga eksperto, mukhang hindi nabibigyan ng prioridad ang proteksyon ng ating mga private information. Ang masaklap lamang, bilyon-bilyong pondo naman ang nilalabas para sa information gathering and surveillance. Mas prioridad kasi ang pangongolekta ng impormasyon kaysa sa ang proteksyon ng ating impormasyon. Dating opisyal na nagbunyag ng umano'y katiwalian sa LTFRB, pinasampina na. At sa pilitang pagpapakasal sa umano'y kulto sa Surigao del Sur, pinatotohanan ng DOJ. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Maaari raw singilin ng danyos ang may-ari ng barkong nakabangga sa bangka ng mga Pinoy malapit sa Pangasinan. Bukod kasi sa may nasawi, malaki rin nila ang tromang idinulot nito sa mga mangingisda. Narito ang aking report. Nagsumbong sa mga senador ang mga mangingisdang nakaligtas sa pagbangga sa Filipino fishing boat na FB Darin noong nakaraang linggo malapit sa Pangasinan. Git ng isa sa mga nakaligtas na si Johnny Manlolo, imposibleng hindi sila nakita ng oil tanker na MV Pacific Ana. Makikita po. Ganong kalayo yon pag nakita mo? Mga tansya ko po, sir, kahit mga 4 miles po, kita po yung bangka, sir. Yung bumangga sa inyo, kita mo rin? Hindi po, sir. Dahil nung time na po na yun, sir, nagtatago nga po kami, sir, dahil umuulan. Isaktong labas ko lang po, sir. Nandyan na po agad yung barko. Nandyan po agad yung barko. Nabulaga ka? Opo. Kaharap mo na yung dambuhalang barko? Opo, sir. Dapat po, malayo pa po, sir. Natitrace na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir. Maging ang Philippine Coast Guard naniniwalang may gamit ang MV Pacific Ana para makita ang mga bangka sa paligid. Definitely, sir, kami po ni Vice Admiral Punsalan, being a former skipper of Coast Guard ships, we are equipped with a radar. So sa mga ganyang layo po, sir, nadidetect po siya, sir. Bunsod ng insidente, matinding trauma raw ang inabot ng mga survivor. Kayo ba ay handa pang pumalaot uli at mangisda doon sa naturang lugar? Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Takot po. Sa ngayon ay hinihintay na lang daw ng Philippine Coast Guard na dalhin sa Subic ang lumubog na FB Darin para ma-inspeksyon din daw nila ito. Matapos niyan ay bubuuin na ng fact-finding team ang kanilang report na isasubmit na rin sa Department of Foreign Affairs. Isa kasi yan sa pagbabasehan ng isasagawang diplomatic action. Ayon sa Maritime Affairs ng Republic of Marshall Islands, tinatapos na nila ang kanilang preliminary investigation. We have 2 investigators that went on board the vessel last October 6, checking on all the technicalities and even conducted a visual inspection of the hull of the ship.
Tanong naman ng mga senador, bakit kailangang matapos muna ang investigasyon ng dalawang bansa para bigyan ng tulong ang mga naulila ng tatlong nasawi? Sabi ng ating Department of Justice, pwede nang maningil ng danyos mula sa may-ari ng Pacific Ana. In addition to the loss of income, you also have actual damage because the ship is a total wreck, total damage. And of course, I took note that Mr. Michael An stated that they have experienced phobia. They don't want anymore to go back there. So that's also emotional damage. Our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands, na given this evidence, and naka-on yung transponder ninyo or yung ano ninyo, that means in good faith eh. Oh. So there's nothing to hide. So wag na po natin ito patagalin. Siniguro naman ng manning agency ng Pacific Ana na ipararating nila sa may-ari ng barko na isa palang Korean-Chinese company ang pakiusap ng mga senador. Hindi mo na nakita yung ilaw nila. Pero sa iyong... Pinasasampina na ng NBI si Jeffrey Tumbado, ang dating LTFRB employee na nagbulgar pero binawi rin ang alegasyon na may korupsyon sa ahensya. Pati ang Senado gustong paimbestigahan ang kadududang pagtumbling ni Tumbado. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Kahit binawi na kahapon ni Jeffrey Tumbado, dating executive assistant ni suspended LTFRB Chief Teofilo Guades ang ibinulgar niyang umano'y korupsyon sa ahensya, paiimbestigahan daw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang aligasyon. Pati ang biglaang pagbaligtad ng dating LTFRB employee gustong silipin ng Senado. Ayon kay Senate Public Services Committee Chairperson Grace Poe, kaduda-duda ang pag-retract ni Tumbado. Dapat daw malaman ang tunay na dahilan nito. Dapat din daw kasuhan si Tumbado kung walang basehan ang kanyang mga aligasyon at alamin kung meron umanong nag-udyok na bawiin ang kanyang mga ibinulgar. Nauna nang pinasususpindi ni Poe ang PUV Modernization Program habang hindi natutuldukan ang issue ng umano'y korupsyon sa LTFRB. Pero tutol sa suspensyon ang bagong transport group na Pro Movers Transport Alliance dahil baon na raw sila sa utang. Nasa 2 to 3 million pesos na raw ang halaga ng utang o gastos ng mga kooperatiba ng driver at operator para sa mga bagong unit at upa sa terminal. Yung facilities po namin saan? Yung mga terminal na sinasabi nila na kailangan namin, ginawa po namin. O ano po mangyayari sa amin? Back to zero. Nalubog po kami sa utang. Nagpagawa po kami ng opisina. Nag-share po kami bilang mga operator. Nag-share po kami, mga driver o ano. Nag-share kami para kami makabuo ng isang kooperatiba. Yan naman po ang kailangan, di po ba? Tapos hindi na tuloy-tuloy. Nananawagan silang ibalik na sa pwesto si Guades dahil kahit kailan, hindi raw ito nangikil sa kanila. Mga milyon-milyon na sinasabi, malabo sa pasabak sa sabaw ng posisyon. Hindi po totoo yan. Even single sales nga, wala po kaming inabot. 2,000 ang miyembro ng grupo at hindi raw sila sasama sa tigil pasada ng Manibela sa susunod na linggo. Nangako naman si Justice Secretary Boying Remulla na makikipag-ugnayan sa NBI kaugnay ng hiling na investigasyon ng DOTR. Pinapasabpina na raw ng NBI si Tumbado. Meron kami anti-graft desk sa NBI. Usually yan, motopropyo, pinupuntahan na yan ng agents ng NBI. I think Yusek Dodo will be the one to talk to the NBI to go after this LTFRB case. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinumpirma ng Department of Justice na may 22 minor de edad na sapilitang ipinasok sa tinatawag na common law relationships na sinasabing kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, 19 na menor de edad na babae at 3 batang lalaki ang pinagsama sa mga matatanda na parang mag-asawa kahit hindi opisyal ang kanilang kasal. Paliwanag ni Secretary Remulla, bagamat walang bisa ang kasal, labag pa rin sa batas ang sapilitang pagsasama. Kanina, muling nagpulong ang mga opisyal ng DOJ, DSWD at DNR para talakayin ang mga posibleng paglabag ng mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SPSI. Bukod daw sa lider ng SPSI na si Senyor Aguila o J. Renz Kelario, sasampahan din ang reklamong iba pang opisyal ng samahan. Posible rin daw na may kumukontrol kay Senyor Aguila. Aguila is just one of them. Ano yan marami sila. Marami sila. Marami silang dapat
mapatawan ng batas, malatagan ng kaso ng batas. Meron talaga diyang leaders, tsaka influencers, yung main people that moves the community. Yan po yung in-identify natin. Susunod, Digital National ID gagamitin daw sa pamamahagi ng mga ginto ng pamilya Marcos. I-fact check po natin yan. Trailer ng much-anticipated period film na Gomburza, ipinasilip na. At live-action series ng hit anime na Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho ipapalabas na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Kumakalat online ang balitang gagamitin daw ang digital na national ID sa pagbibigay o pamimigay ng ginto mula sa pamilya Marcos. I-fact check po natin yan. Dahil sa delay sa pamamahagi ng national ID, inununsyo kamakailan ng DICT na magde-deploy sila ng digital na bersyon nito sa mga susunod na buwan. Ang pahayag na ito agad sinundan ng pagkalat ng isang YouTube video na nagsasabing dito raw sa digital national ID padadaanin ng pamamahagi ng mga ginto ng mga Marcos. Pinakita pa sa video ang ilang dokumento raw ng mga gold deposits ng pamilya Marcos sa ibang bansa. Makikita rin sa video ang news conference ni DICT Secretary Ivan Uy at ang cabinet meeting ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa 2,600 likes at higit 458 comments sa video, marami ang natuwa sa tila magandang balita na ito. Pero mga kapatid, huwag na po kayong umasa na maambunan ng ginto dahil ang post na yan ay hindi po totoo. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Press 1 PH. Wala pong binanggit ang kalihim ng DICT tungkol sa paggamit ng Digital National ID sa distribusyon ng umano'y Marcos Gold. Pinalabas lang din ng uploader na kasama si Pangulong Marcos sa nasabing news conference. Ilang beses na rin napatunayan ng ilang fact-checking organizations na hindi totoo na may malalaking gold deposits ang pamilya Marcos dito man sa Pilipinas o doon sa ibang bansa. Mga kapatid, huwag agad maniwala sa mga pinagtahi-tahing video online para hindi kayo matanso ng mga maling impormasyon. Showbiz Tonight na tayo! Ipinasilip na ang trailer ng inaabangang historical movie na Gomburza. Sabihin mo sa akin, Padre, hindi ba talaga tayo minalas at sinumpang bayan? Ipinalabas na kanina sa nangungunang noontime show na EAT dito sa Kapatid Network ang 1 minutong official trailer ng period film. Gaganap si Piolo Pascual bilang si Padre Pedro Pelaez. Nagpasilip na rin ng mga eksena ang 3 paring martir na ginampanan ni na Cedric Juan, Dante Rivero at Enchong D. Collaboration project ng Jescom Films at MediaQuest ang Gomburza na target na maging official entry sa Metro Manila Film Fest ngayong taon. Heto ang isa pang chika. Inanunsyo na kung kailan ipapalabas ang live-action adaptation ng hit anime na Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho. Base sa short video ng Netflix, sa December 14 na ipapalabas ang much-awaited series. Sa mga naunang report, hango ang plot nito sa original manga series na artist na si Yoshihiro Togashi. Bida rito ang Japanese actor na si Takumi Kitamura bilang si Yusuke Urameshi o mas kilalang Eugene. 2020 pa nang unang i-anunsyo ng Netflix ang big project na ito. Dekada 90 nang unang mapanood sa Pilipinas ang Tagalized version ng Ghost Fighter. Yan muna ang ating patikim sa inyo para sa Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Abangan, Taylor Swift at Beyonce nagsama sa The Eras Tour World Premiere Day.
At mga fur babies, naghahanda na para sa nalalapit na Halloween. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Live. Babalik sa bansa si former One Direction member Niall Horan para sa isang tour. Queen Power naman ang hatid ng global superstars na sina Taylor Swift at Beyoncé nang maispatan sila together sa premiere ng The Eras Tour film. Narito ang report. It's World Premiere Day ng The Eras Tour film ni Queen Taylor Swift. Mismong si Tay-Tay ang nanguna sa event with matching pagrampa sa red carpet in her blue gown na mala 1989 album ang theme. Ang pasabog, present din ng isa pang queen na si Beyoncé. Nag-trending agad sila worldwide. Sa kanyang Instagram post, pinasalamatan ni Taylor si Beyoncé dahil sa influence niya sa buhay ng singer. Inilarawan pa ni Taylor si Beyoncé bilang kanyang guiding light para maabot ang kanyang career. Bukod kay Beyoncé, trending din ang ilang lucky Filipino Swifties. Kabilang dyan si Nolds Uy na na-invite ng Taylor Nation sa mismong venue. Pati ang Pinoy Swiftie na ito na si Chris dahil sa close-up selfie niya with Tay-Tay. Sa Facebook post ni Nolds, mismo si Taylor paraw ang lumapit sa mga fans para magpa-picture. Maraming Swifties ang napasana all na lang kay Nolds. Umabot na ng mahigit 35,000 reacts at over 9,000 shares ang kanyang post in just 8 hours. Bukas tayo papalabas sa mga sinihan sa Pilipinas ang The Eras Tour concert film ni Taylor. Attention 18! Billboard Philippines is back! At ang first magazine cover nito this October, walang iba kundi ang tinaguriang King of P-Pop na SB19. Powerful red suits ang kanilang tema. Available na ang magazine ng Billboard PH starting October 15. The long wait is over para sa Pinoy fans ni former One Direction member Niall Horan. Magbabalik kasi sa bansa ang Irish singer-songwriter para sa kanyang The Show Tour. Sa May 19 na yan next year sa Mall of Asia Arena. This October 18 na available ang tickets para sa kanyang Manila Tour. Last 2018 pa nang huling bumisita si Niall sa bansa. At yan ang latest sa Showbiz Tonight ngayong Thursday. Ako si Jania Lepoon. Para naman sa ating pabawang pampagood night, ready na ba ang inyong Halloween costume ngayong spooky season? Uy, tampok ngayong gabi ang mga nakakata-cute na fur babies. Matching na puting tela ang pasilip sa ghost costume ng trio dogs na ito sa Rio Del California. Ang asong ito naman, nag-ala Chucky doll, pero siya raw si Chucky dog. Cute! Ay, ang pusang ito naman mukhang ayaw sa Halloween. Takot siya sa basahang Halloween pumpkin ang disenyo. Iwas na iwas ang fur baby na tapakan ang basahan. Matatakutin. Ang cute. May joke ako. O sige, Ito go na. lang. Wala pa na, natawa na siya. Sige, go. Anong aso ang... Ah! Mali! Oh my gosh, this-spill ko na. Ito na lang. Anong... Sorry. Anong animal... Sorry. Anong animal ang gustong maging direktor? Ano? Cat! Cat. Pero habol ko na lang tong isa. Last na to, promise. Mas gusto ko siya mag-joke kasi talagang siya full po. Anong animal ang laging nauuntog? Ano? Nakakadalawa ka na. Dog. At yan po ang 45 minuto mag-himay sa Pasalamat to, maganda siya eh. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Tapusin na po natin to. Kami ang inyong kasagasa magbalita. Ako po si Bean Los Baños. Ako na po si Edwin Gao. Magandang gabi.